Recently, numerous awards for being the most efficient, most beautifully designed airport. Ang New Clark City Airport ay isang world-class airport na matatagpuan sa New Clark City. Isang airport na dinisenyo upang mapabilis at mas efficient ang biyahe ng bawat pasahero. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better, More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada, maging sa sektor ng turismo. Kung nais ninyong magbalik tanaw sa makasaysayang buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, bumisita sa Rizal's Bagong Bayan Lights and Sound Museum na matatagpuan sa Victoria Street, Intramuros Compound. Sa pamamagitan ng mga bagong atraksyon gaya ng museo, inaasahan ang pagtaas ng kamalayan ng mga Pilipino patungkol sa ating pambansang bayani. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng infrastructure and facility development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan saan ka man sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla, kababayan. Kasama ang social media, powered broadcaster ng bagong mamamayan, tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Sogod, Radyo Pilipinas, 104.7 FM. Philippine Standard Time, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Mayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Yes, good morning Luzon, Visayas o Mindanao. Mayong buntag Eastern Visayas. Ingon naman sa tanan nato nga mga suking tigpaminaw nga nakatutok pinagi sa atong Sibya maparadyo man via 104.7 FM or sa atong Facebook Live. Mga higala, adlaw karon nga Miyerkules, Abril 9, tuig 2025. Og welcome sa lain na usab nga edisyon ning ato nga programa nga maghatod sa mga nag-una nga kalambuan, mga labas nga balita. Sa kinatibukan nga riyon 8, ang programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo mga kaigsunan sa niusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ug Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa atong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Mga higala, kini ang inyong alagad sa kahanginan na Aljon Malot. Oy, kamusta? Kamusta ang inyong nga adlaw nga Miyerkules mga higala? Noon ining ikasiyam nga adlaw sa buwan sa Abril. Hinaot ang tanan, anaas sa maayong nga kahintay. Ang pinakaimportante, anaas sa maayong nga panlawas. And karon nga adlaw mga kaigsunan ato gyud nga giobserbar no sa tibok nasod sa Pilipinas
ang ika-83 nga araw ng kagitingan. Sanglit pinasubay sa Proclamation number 737. Mga higala, walay trabaho, no? Sagad, walay trabaho karon nga adlaw and walay klase. Gumikan kay gideklara nga holiday sa ato nga Malacañang. And speaking of pag-obserbar sa araw ng kagitingan, adunay paghimuon nga wreath-laying ceremony dito sa dambanan ng kagitingan, no? Sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan karong adlaw, diin pagapangunahan kini ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang kamo nakarelax diha sa inyong mga panimalay, tuguti kami nga maghatod niini nga mga nag-una nga kalambuan sa kinatibukan nga Eastern Visayas para sa karon nga adlaw. Pasiyo na nga update sa ato nga panahon diri sa lungsod sa Sogod sa Kasamtangan. Manindot ang ato nga pagsulod sa adlaw nga Miyerkules. Nagpakita sa yang kahayag si Haring nga adlaw and we are hoping nga magpadayon ang susama nga panahon. Sanglit ato nga pahinomdom sa ato nga mga kaigsunan, dili malimot sa pagdala sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon panahon nga mogawas sa inyo nga panimalay aron na masiguro nato nga aduna kitay andam nga panangga. Sa oras nga 6 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Dili na kita maglangan ng mga higala nining puntuha ato nga paminawon ang ato nga mga sister stations. Ang ato nga mga kaubanan dinhi sa programang Good Morning Eastern Visayas maghatod usab sa ilang mga pasiyo na nga impormasyon. Ato nga sayrano ang kahimtang sa panahon diha sa mga lugar nga ilang gitutukan, ang peace and order situation og uban pa nga mga kalambuan nga ilang nahikay para sa karon nga adlaw. Unahon nato mga kaigsunan, biyahe kita padong Borongan City, Eastern Samar para maghatod sa iyang pasyo ng impormasyon live gikan diha sa DYES Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maupay nga aga, Ate Daisy Lalosa Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ate Daisy, good morning. Yes, magandang morning, Aljon. Alright, tama ba? Okay. Magandang morning, hayo dida, Radyo Pilipinas, sugod Southern Leyte, and sugod man, labi na ito ni Station Manager, Sir Dodin Salaras. Magandang morning, ESM, Jean Navilon, Radyo Pilipinas Calbayog, and Miss Aileen Diaz, maupay nga aga, Philippine Information Agency naman, Northern Samar. Oo. And yun, tikang naman din Radyo Pilipinas Borongan, inihati day sila Losa Bilizar. Ito niyo makakaupo siyempre sa supervision ito na amon Station Manager Ate Rusta Rivera Abunda. Mamingaw kami din na side iyan nga mga oras, ano? Kasi ito na aton istasyon na himumutang didihiton capital area, mga kuando man inihiya, mga ahensya daman hiton gobyerno adi pero kadakan man waray pasok, ano iton mga empleyado ha gobyerno. So mamingaw kami na didi iton capital site o capital compound, ano, kay waray man pasok ito na kadakaan nga mga empleyado. Pero ito natin broadcast di naman na Radyo Pilipinas Borongan regular para yan ang adlaw, araw ng kagitingan. Sitwasyon, amon pagtagapanahon, inuran kami naliwat kaninahan aga, tapos kagabi, pero maupay nala, kay yan na nga mga pasado alas 7, nag-improve na ang amon panahon, yan na nagpipirit him Mr. Sun, hiton pagsirak, pero may ada upod nga mga kadampugan. Okay. So, di naman haamon pagtaga kuryente, waray nakasked nga power interruption so far. So, may enjoy iton na mga istihanon, iton na ira waray pasok yan nga adlaw. Ano, kay dero-diretso iton na serbisyo elektrisidad. Ugaring la, upod naman iton Eastern Samar Electric Cooperative, hadton mga opisina nga waray pasok yan na. Na-observe naman hira iton holiday
yan na nga araw ng kagitingan. So kakulop pa nagpahamtang na hirahin abiso ha mga member consumer owners. So adton karuyag kuno magbayad kaya na nga adlaw nga tanan nga ira opisina habugos nga Eastern Samar insarado an karuyag magbayad dito ni ira power bill para yan ang adlaw in pwede nala buhaton na pinaagi hadton mga authorized nga remittance partners hiton sa Melco Just sugad hiton GCash iton nga Palawan Pawn Shop Imloilier Cebuana Luilier ngan Save More pwede dida magbayad. Pero habot nga waray pasok ito ni Melco aton ira naman maintenance team personnel amo ay nagpapabilin nga naka-standby parahin madagmit nga pagresponde orasin na pagka may ada problema iton serbisyo elektrisidad. So asya iton aton ang hinumduman aton mga igkasi MCO ang waray anay nira transaction kay dana ito na itatabuhin pag waray pasok masingabot pagka diha borongan kay may adama transaction haros kadakan iton mga opisina daman didi amo in waray pasok. Kapag taga tubig naman in waray abiso para hin water interruption pero sarado liwat iton opisina iton Borongan Water District. So waray nira tatagdan nga transaction iyan nga adlaw. Hapag taga Pasig Orde nagpapabilin nga mahimyang iton sitwasyon hita probinsya hit Eastern Samar iyan na nga mga oras. Ngan para iton headlines at mga balita para yan ang adlaw Miyerkules April 9, 2025 nga nahikay han Radyo Pilipinas sa Borongan. Basic Incident System Training gindudumara hiton PDRRE mo Eastern Samar mga kawani hiton Department of Education Eastern Samar ngan Borongan City Division upod hiton mga natambong. Eastern Samar Hemodialysis Center ESPH padayon na paghatag hin libre nga hemodialysis treatment. Samtang magturot do habung tuhan San Policarpo arestado habay bust operation kasangkelop nga adlaw. So ang detalyan mga balita madangat haiyo ha second round ang taramdan. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy sa paghatag og buhing pagulagway sa kahimtang sa mga lugar nga gitutukan sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. And of course, mayong buntag sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES sa panguna ni Ate Ruth Rivera Abunda. Oras sa Radyo Pilipinas alas sa 8:13 na sa buntag nining puntuha mga kaigsunan. Ato nga paminawon ang pasiunausab nga impormasyon sa lain pa nato nga sister station live gikan diha sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Maupay ngaga ang ato nga acting station manager Sir Jean Navilon. Good morning Eastern Visayas. Yes Sir Jean, good morning. Yes, good morning kasamang Aljon o sa tanan ang amon na mga katrabaho dida sa Radyo Pilipinas sugod Southern Leyte gin papanguluhan ni SM Dindo Alaras. So good morning kan kasamang Daisy o sa tanan nga iya mga kaupoy da amon mga ingkasi katrabaho sa PBS pagbanguno ni ASM Ruth Abunda. Nga sugad man kan ka-PCO Aileen Diaz dida sa Katarman PIA Northern Samar. Good morning sa iyong tanan mga kasanggayan. Didi sa siyudad San Calbayog, maupay man ang kamutangan san panahon. Kagabi ginuranan kami pero dali kiyatla. Kadali lang pagbunok san uran. Yan na naman madlaw didi sa siyudad San Calbayog. Siguro as usual naroon yan nga kulop, magtitirok naman sa niyan mga dampog. Yan magiging
madampog na luwat dito sa syudad sa Galbayog. Pero may beses nga may mga pag-adlaw. So, para sa case and order situation, as usual gihapon, waray mga untoward incidents nga nagkaitatabo dito sa syudad sa Galbayog. Very peaceful sa naglabay nga 24 oras. Ngayon hinaot nga magpasigi pa yun tubtub sa adlaw sa eleksyon. Waray mga untoward incidents. Pirmi mamingaw din sa syudad sa Galbayog. Sa pagdaga kuryente, yan ang nga pagdagaman sa araw ng kagitingan sa Melco 1 ang sarado yan na Abril 9. Ngayon magbabalik ang opisina Abril 2, buwas ng adlaw Huwebes. Para sa bill payments, pwede ka magbayad pinagisan Gcash o bisan na nga online payment facilities o pwede niyo bisitahon ang Apiki nga Bayad Center, Palawan Pawn Shop, M. Lulier, ngan Cebu na Lulier branches sa iyo kaluguringon nga pagpili. Para sa power-related emergencies, kontra ang 24/7 crew, cell number 0917-3102-881. Ngan para sa mga scheduled power interruption, notice of scheduled power interruptions. Dayong lagyapunan na massive line clearing agud malikian ang tigda nga kaparong sa kuryente tungod sa mga tanom o sanga nga nakakaulang sa natong linya. Buwas nga adlaw Huwebes, Abril 10. Igang alas 8:30 sa laga nga 2:05 sa tulog. Mawara yung kuryente yan na Kapuukan Substation, Barangay Campiig ngadto sa Campirito. Alas 9 sa naaga ngadto alas 4 sa tulog. Buwas nga adlaw ang schedule sa power interruption sa Agustin Substation. Igang barangay kagtutulong ngadto sa Lusinduni, Talangnan, oray kuryente. Ngayon sa Biyernes, Abril 11, hinggang alas 9 sa naga, ngadto alas 4 sa kulog. Mapaparo nga na yan San Agustin Substation. Mabuhay ngadto sa Canmuros, Santa Margarita. Ngayon sa Lunes, Abril 14, Lunes Santo na ini. Hinggang alas 8:30 sa naga ngadto alas 5 sa kulog. Apektado ng mga lugar Kapogan Substation, Division Road, Ipaw, ngadto Diversion Road, Gadgaran, ngan Sitio Bagong Barrio, Gadgaran. Sa Martes Santo, Abril 15, alas 8:30 sa naga ngadto alas 5 sa kulog. Waray kuryente, mapaparong ang Kapogan Substation. Digang Rubante Street, parte sa Magsaysay Street, ngadto San Policarpo, Barangay Gadgaran. Ining ginihimo nga line clearing activities sa Melco 1 subay sa direktiba sa National Electrification Administration NIA, agud masiguro ang reliable nga supply sa kuryente yan ang tiabot nga eleksyon. Ginangyo namon na niyo pagsabot nga pagpreparar sa mga nasabi nga mga petsa. Para sa iglalabay niyan nga mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas, mga natirok nga mga balita sa News Bureau sa DYOG Radio Pilipinas, Calbayog City.
Kalbayog plano i-designate como usa sa mga testing sites sa PNP examinations. Stable internal peace and security condition gindeklara sa Pinabagdao, Samar. Suspendido nga General Manager Joey Talon nga duwang opisyalis sa Semelco 2 gintanggal sa NEA. Tuno pa ginpinahan sin suspensyon. Nanan mga rasones lalatag norniyan sa second half. Sana good morning Eastern Visayas. Balik sa imo kasamang Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mga salamat Sir Jean para sa imong mga pasyonang impormasyon and sa makausap good morning kanimo og ingon naman sa atong mga kaubanan diha sa DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kalbayog. Oras nato mga higala 20 minutos na nakalabay human ang alas 8 sa buntag nining puntuha at usab nga paminawon ang iyang mga pasyonang impormasyon gikan sa Philippine Information Agency. Maupaingaga Mama Eileen Diaz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Eileen, good morning. Good morning, Sir Aljon. Good morning, Ma'am Daisy and Sir Chin. Opay nga aga sa aton nga tanan, aton mamaratian, aton viewers. Nga Ma'am Daisy, aton nga na adlaw, araw ng mga magigiting. I Okay. second the motion. Okay. Sa pagtagapanahon dito sa Norte San Samar, madalumdom, meron may pagtala nga pagturotarite, nga nagsisiling tala ato na sa haring araw, pero diri gud yan nakakagawas, diri gud yan nakaka full blown sa iya kapaso sa niya kahusay. So, may kita madampog nga kalangitan. Nansan pagtaga kuryente namon didi, ay grabe. Sana Martes nga adlaw 12 hours kami brown out. Nag-brown out 12 noon, bumalik ang kuryente 12 midnight, past midnight. Kagabi naman. Yes, kagabi naman, wala naman kami panding aturog sa paso. Brown out gihapon. Early morning na, yan na nga aga nagbalik ang kuryente. Grabe na good ini aton pagtaga kuryente. Diri na good maupay ang serbisyo sa aton dili nga dapit. Ngan pero padayon wala man kita choice. Oo, pero kung kikitaan ta kasi Miss Eileen, hikita talaga iti adin hiton katapusan hiton linya hiton NGCP At least may daliwat ka mo linya di deton NGCP. Pero iton ba nga kadamit kabubkiran nga inaagian antes makaabot ha iyo iton kuryente. Just like the diham. Yes, kawara namon kuryente nga 12 hours. Unong lahin usa nga guti ay nga halas nga nakasampay sa ira kuryente. Sakripisyo sin 12 hours. So, sa Milkuliot may gihapon sa scheduled power interruption sa Domingo, area nga Bubon, Lawang substation, magkakayawan sin 20 minutes ang interruption between 6 a.m. to 7 a.m. Kaya pag andam inisan na pag-close sa iralinya nga dinaalin dapit 6 a.m. to 6 p.m. naman era brownout. Ang maapektado nga mga bungtuan, Lavizaris, Allen, Victoria, ang San Isidro, na di dapit sa ikadi sa Matnog nga to sa area. Nga di naman pa Eastern Samar pa este, waray 20 minutes la pag parong. Tapos amon didi so far naman sa Milko nag-anunsyo nga ang ira la main office yan na ansarado, pero ang ira branch office 1 sa Barangay Acacia Catarman, branch office 2 sa Barangay Kinabranan Allen, branch office 3 sa Barangay Rawis Lawang, ng branch office 4 sa Barangay Tinampo Palapag Abrido, tikang alas 8, abot alas 4 San Kulo para pagkarawat sa mga bayad sa ton mga magbabayad. So Miss Eileen, double pay daw iton. Pag holiday, di ba? Oo. Pay.
kita ladir. Kay magiting man. Siya magigiting. Okay, wala kita holiday, 24 hours. Grabe. Anyway, para sa bayan. Didi naman, generally peaceful. Salamat sa Diyos. Mamorayaw an aton didi kamutangan. Wala man mga untoward incidents nga natatabo. Although, sige nakaabot sa mga national candidates, mga nagkadinan, mga ibang mga senador, nagsisiling na didi Norte. Nagkaroon na hira mga bulig, mga putusan hira. Pero so far, mamuraya man, aside sa pagkayana. Bago pa ni Surgeon kanina, naglalaam kita nga mapadayon na kamurayawan dito sa iniaton dapat siniaton rehiyon. Nga para naman sa amon larayuluhan, Pumero nga Filipino Food Month Trade Fair, nakagtirok sin 56 nga exhibitors sa Gaisano Grand Mall. Mga pitad, pansiguridad, gintukib durante sa kapihan sa PIA, kaupod ang mga opisyal sa Philippine National Police, Northern Samar Police Provincial Office, ngan mga pribado nga tagpahayag. Medium rise, social housing nga may upat kaandana, titindugon sa Katarman, pabahay nga programa sa Iloromsan Pambansang Pabahay para sa Filipino Program sa Department of Human Settlements and Urban Development. Mula to Anay, back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, daghang salamat Ma'am Eileen para sa imo nga mga pasiyonang impormasyon. And of course, good morning sa ato nga mga kaubanan sa Philippine Information Agency sa panguna sa atong Regional Head Sir Rian Arinto. Update kita sa probinsya sa Southern Leyte. Sa ako pang gikaingon kaganina ang ato nga panahon, nagpakita gyud si Haring Adlaw sukuhi kagahapong adlaw nga nakasinati kita og pag-uwan, but this time we're hoping nga magpadayon ang kini nga maayo nga panahon hinduyog usab sa ato nga pag-obserbar sa araw ng kagitingan. Samtang update sa ato nga linya sa kuryente, ang ato nga Southern Leyte Electric Cooperative nagpasabot nga walay opisina karon nga adlaw kay again in observance sa regular holiday and mobalik pag-open ang ilang mga offices ug maanang adlaw Abril 10. And nagpahinumdum usab ang Soleco nga temporary nga unavailable gihapon ang ilang online payment gamit kining GCash Bills Pay kay under maintenance and ongoing pa ang pag troubleshoot sa ilang mga IT personnel sa naasoy nga kining pamaagi sa pagbayad online sanglit gipanawagan ang mga mubayad sila nga tagsa-tagsa ka mga bill nga mas maayo nga over the counter sa mga satellite offices aron dayon usab nga maproseso. Alright, para sa uluhan sa mga balita nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para sa karon nga adlaw nga Miyerkules sa Abril 9. Seguridad sa mga tourist spots sa Pacific o Panaon area sa Southern Leyte gisiguro sa 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company. Women's group sa lungsod sa Tomas Opos, Southern Leyte padayon sa kalambuan sa Poultry Enterprise. 5 ka senior citizen sa lungsod sa Inupacan, probinsya sa Leyte malaumong makabenepisyo sa Expanded Centenarian Act sa buwan sa Marso. DILG Southern Leyte nagpahigayon og coaching sa LLA indicators sa mga sekretary sa Sangguniang Bayan. Og Southern Leyte State University kun sa Lasio hinunangan ni Salmot sa gipahigayong benchmarking sa Mindanao. Kana mga higala ang inyong atangan. Uban usab sa mga balita nga nahikay sa Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog ug Philippine Information Agency. Kay sa mga pagbalik among ihatod ang kompletong detalye sa naasoy nga mga balita. Dinhi lamang gihapon sa programang Good Morning Eastern Visayas. Sangasangang kaalaman tungo sa maunlad na kinabukasan. Ang ginagawang paghahasa at pagmumulde sa kaisipan ng mga kabataan. Maunlad ang isang ekonomiya, ang isang bansa, kailangan yung talent mo o yung talents ng ating mga kabataan ay mahasa, lalo na sa science, technology, engineering, mathematics.
yung STEM education. Maging sa makabagong teknolohiya, kaya nating makipagsamayan. Ang mga tatayong haligi sa hinaharap sa ating lipunan, tinuturuan ng mabuti at tama sa musmos na edad pa lamang. Ganyan kami sa DepEd. Sa bayan ng Bolinao, Pangasinan, may saganang yaman na maipagmamalaki maging ng susunod na salinlahi ng bagong Pilipinas. Noong Nobyembre 2024, inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang makasaysayang Legacy of the Sea Project upang higit na maitaguyod ang tourism potential ng Bolinao na kilala bilang Giant Clam Capital of the Philippines. Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Naipatayo mga pasilidad gaya ng Welcome and Departure Pavilion, floating docks, hanging footbridge, viewport structures, mini experience center at iba pang eco-friendly facilities. Pangako ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alagaan ng turismo, kalikasan at kultura. Philippine Standard Time, alas 8:31 sa buntag. Padaan gihapon kamo nga nagpaminaw nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. Hatod kaninyo sa iniusang puwersa sa Radyo Pilipinas Sugod, Radyo Pilipinas Borongan, Radyo Pilipinas Calbayog, ug Philippine Information Agency. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras. Ingon man sa tong kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Tegra. Mga higala kinigihapon ng inyong alagad sa kahanginan Aljon Malota. Nining puntuha ato nang ihatod ang kompletong detalye sa mga balita nga nahikay para sa karon nga adlaw. Yana ato nga balikan ang ato nga kaubanan sa DYES Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan sa makausapa maupay nga aga Ate Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Yes, otro gandang morning Aljon nga mga balita na hikayan Radyo Pilipinas sa Borongan para iyan ang adlaw April 9, 2025 hataramdan Good Morning Eastern Visayas. Siyahan haditalyehan balita Basic Incident System Training gindudumara han PDRRA mo Eastern Samar mga kawani hiton Department of Education Eastern Samar ngan Borongan City amin upod hiton mga natambong. Ang detalyehan report tikang kan Engineer Sok Aberi. Radyo Pilipinas Report. Maabot in 39 ay hapin mga kawanan gobyerno at naging papilaram hinapat kaadlaw nga Basic Incident Command System o BICS training aging dudumaran Provincial Government in Eastern Samar ay pinagan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, Abulig Technical and Office of the Civil Defense OCD Eastern Samar aging bubuhat a Premier Hotel Function Hall Abril 8 nga daw 11. Ang nasabi nga mga kawanan gobyerno aging papilaram hini nga BICS training kadamanti ka nga Department of Education, DPD Eastern Samar Division ug Schools Division and Borongan City, pirati ka nga Philippine National Police ug Department of Information and Technology, DICT Eastern Samar. Basikan Mrs. Evelyn Caliba, Administration and Training in Charge sa PDRMO, ginlalauman nga adton magtatapos ini nga paghagid ang magkakamayadan ging kikinahanglan nga mga ibar og skills nga importante aplikasyon han mga panguna konsepto ug prinsipyo ICS sa anuman nga sitwasyon sugad and plant events o panahon hin mga emerhensya o kalamidad. Pwede mga eksperto ko ICS nga nagpapangbitan hira hibaro hini nga paghagid hira ICS kadre Police Lieutenant Colonel Dexter Astakaan, Maria Josefina Cori, Municipal DRRM Officer and General MacArthur, Eastern Samar Provincial Fire Marshal Chemi Pasagi o kira Mr. Jake Brandon Lorenzo Agda, Administrative and Training Section Head o Mr. Aldrin Abunda, Research and Training Section Head Borongan CDRRMO. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damang salamat ang report at Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas! Calbayog plano i-designate kung musa sa testing sites ang PNP examination sa detalyadan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report.
Sa gindumara nga pagkigihimang raw sa butngas san LGU Calbayog ug National Police Commission NAPOLCOM ginpaplanuhan nga i-designate ang Calbayog como usa sa mga testing sites sa Region 8 Eastern Visayas para sa bubuhaton nga Philippine National Police PNP entrance examinations ug promotional examinations. Nakipagkita kan Alcalde Raymond Uy ang grupo sa NAPOLCOM para hisgutan ang mga preparasyon sugad sa magiging testing venue ng billeting area sa mga staff nga magpapatuman sa eksaminasyon. Ini nga paningkamot inkabahin sa kooperasyon sa NAPOLCOM ng Calbayog City agud mas mapadali ang pag-access sa mga police service ng pag-establisa sa syudad como development hub sa mga serbisyo sa gobyerno sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Kaupod Charmaine. Good morning, Eastern Visayas! Mayaon 56 nga exhibitors nga nag-display sa era lokal nga mga produkto durante San Pomero nga Filipino Food Month Trade Fair nga ginhimo sa Gaisano Grand Mall tikang sa Pizza 3, tubtob sa isin ang bulan sa Abril 2025. Ang mga negosyante o exhibitors nagpakita sa kanan ni Norte nga paghimo sa pagkaon nga tikang sa lokal nga produkto sugad sa pili, lagikway, kamuti, lubi, saging, kakao. Kaapig gihapon ang pagluto sa mga produkto tikang sa dagat sugad sa pinamara nga isda, hipon ng iba pa. Nasugad si DTI Provincial Director Mimosa Reyes nga nagtikang si Rasendiri maabot na pulo nga tagproducer nga niya na masobra pa si Rasing 56 tungod sa training nga coaching sa irang mga negosyo center business counselors nga sa pagigburobligay sa DOST, Test the Dolly, Gobyerno Probinsyal pinaagi sa skills ng technology advancement sa pagpromoter ng pagfinance sa negosyo nga kaparte sa DTI ang pagpagawas ng pagpagbaligya sa mga produkto pinaagi sa trade fair dirila sa Kataraman pero hasta sa Tacloban, Manila nga iba pang lugar. Nasusukulan ka mga ninampuson sa sayo nga tagproducer dila sa iya benta, book orders, ngan kunyon na bago nga namamalit o mamaralit. Indikasyon liwat ang pagtubo sa negosyo, kung sagto sa kusina lagi ginihimo ang pagproducer, yan na yaon na mga processing center. Ngan kung sagto negosyo la sa bugos na pamilya, yan na nakakapang-empleyo na sa ibang mga tao sa komunidad. Ang trade fair ang ginpangunahan sa buhatan sa DTI, kaupod ang DOST, DOT, DOLI, and PIA nga nagpahamtang sa nirahulos nga suporta. Ngan ini ginbuhat kasumpay sa pag-obserba sa Filipino Food Month o buwan ng kalutong Pilipino nga may tema sarap ng pagkaing Pilipino, yaman ng kasaysayan, kultura at pagkatao. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa nagunang balita sa probinsya sa Southern Leyte, DILG Southern Leyte nagpahigay ng coaching sa LLA indicators sa mga sekretary sa Sangguniang Bayan. Anong detalye sa report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas Report. Ang Department of the Interior and Local Government kung DILG Southern Leyte miduyog sa Philippine League of Secretaries to the Sanggunian Southern Leyte Chapter sa ilang bi-monthly meeting kanatong Marso 27 hangtod 28 2025 sa lungsod sa Bontoc, Southern Leyte. Kinialang sa reorientation o pagtudlo sa mga kriteria o indicators para sa Local Legislative Award. Gihimo kini sa pagpaabot sa 2025 nga mga panudlo sa LLA. Ang DILG pinagi sa pagpangulo ni Provincial Director Danilo Lagitan determinado sa paghatag og mga referensiya sa mga sanggunian sekretary sa konteksto sa lokal nga legislasyon. Si LLA Focal Person LGOO5 Judessa Jasmine Lamoste nihatag og gibugaton sa iyang diskusyon sa mga dokumento nga tukion isip paagi sa pag-verify sa LLA assessment nga ipahigayon sa ikaduhang bahin sa 2025. Ubos sa timon sa chapter president ini nga si Jonafe Hapson, ang tanan nga mga sanggunian sekretary sa madasigong miduyog ug misalmot niini nga kalihukan alang sa mutual learning og estratehiya sa mga aksyon nga katapusan makahimo nga gipaabot nga LLA assessment nga mas mabungahon. Balita gikan sa lungsod sa Bontoc ug sa DILG Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas. Roel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Roel Bugnos.
Good morning, Eastern Visayas. Anatun oras, meda na kita 39 minutos sa nakalabayhan na alas 8 haaga, dugang balita, tikang didihay Eastern Samar. Hemodialysis Center ha Eastern Samar Provincial Hospital, padayon na paghatagin libre nga hemodialysis treatment. Ang detalyihan report, tikang Pen Pumida. Radyo Pilipinas report. Nagkatitiro kan hemodialysis team han Eastern Samar Provincial Hospital ESPH han nakalabay nga simana upod ang ira mga pasyente para igsilibrar ang ikatulong anibersaryo han padayon nga libre nga hemodialysis treatment para mga tao han Eastern Samar kasumpay han selebrasyon han World Kidney Day. Ginpangunahan ini nga aktibidad ni Mrs. Grace Ivardoni, asawa ni Governor Ben Ivardoni nga naghatagin mensahe tikang kan board member RV Ivardoni bayin niya padayon nga suporta paghatagin libre nga kasasarigan nga medical nga bulig. Kabahin gihapon han selebrasyon ang pagpahibaro ha publiko bahin mga sakit nga may kalabutan ha kidney ngan kun paunano ini mapupudngan. Ini nga okasyon isa nga dako nga milestone nga nagrepresentar hintulo ka tuig nga libre nga hemodialysis treatment para mga pasyente ha Eastern Samar nga naghatag hin mas masayon nga access sa kidney care tikang han paglansad han programa ni Governor Ivardoni han tuig 2022. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Yan, notisya naman didi sa tikang sa siyudad San Calbayog. Stable internal peace and security condition igindeklara sa Pinabagdaw Samar. Sa detalye na balik si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Balita sa probinsya San Samar. Gindeklara sa bungto San Pinabagdaw Samar an stable internal peace and security SIPS condition. Ang deklarasyon ang ginbuhat pinagi san pagperma Memorandum of Understanding MOU sa mga opisyal sa lokal nga gobyerno, nasyonal nga ahensya ng mga security forces nga nagpapakita sa pagkaurusa sa pagpreserbar sa kalinaw ng seguridad sa bungto. Ang Pinabagdaw mao ang ika-13 nga LGU sa Samar nga ginrekognisa nga malinawon usa nga dako nga milestone sa padayon nga paningkamot sa probinsya para sa kalinaw, seguridad ngan inklusibo nga pag-uswag. Ini nga deklarasyon inresulta sa padayon nga mga inisyatibo sa gobyerno sa ilarom sa Retold Community Support Program RCSP kundi ginatenderan ang mga panginahanglan sa komunidad labi na sa mga barangay nga una nga apektado sa insurhensya. Ang deklarasyon nagpaparigon sa kapasidad sa bungto sa lokal nga panggobyerno nga nagpapakita sa dedikasyon sa mga lider sa pagpadayon sa malinawon nga komunidad nga mas epektibo nga serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Kasumpay sa arabot nga pinili ay lokal nga national sa pakigburobligay sa PIA, opisyalis ng kapulisan ng pribado nga media o tagpahayag, kinbuhat ang kapihan sa PIA sa NSPP o multipurpose hall, pagpasabot ng pag-impormar sa mga ginbubuhat sa mga kapulisan para maging mamuraya ang komunidad anti-SPAO sa adlaw sa piniliay. Kintukib durante sa kapihan sa PIA ang mga pitad nga ginbubuhat sa mga ginsasakupan sa kada police station, kundi nahibaruan nga seryoso nga ginimplementar ang checkpoints, ang gun ban o dili pagdala sa armas, makusog ang pagkampanya kontra sa pamalit ng pagbaligya sa butos, pagbantay sa mga komunidad ng iba pa. Kinpahamtang liwat sa mga chief of police ang ilang mga plano panseguridad, pag-imponer sa iba pa nga mga paralaod noon nga may kalabutan sa piniliay, estratehiya sa deployment ng iba pa nga mga inisyatibo sa PASE Orden. Nasugal si Police Colonel Sonny Omigan, ang PNP Northern Samar Provincial Director, nga ang pagmintinar san kamurayaw indire ila trabaho san kapulisan kundi sa nga tanan nga tuminungnong sa komunidad. Kasumpay san pinili ay utro ang ginpahidumdum ni Omingan ang ira kampanya kontra sa pamalit ngan pagbaligya san butos ngan ira puprotehiran ngan ipipreserba ang katungod san kada tagsa nga Pilipino nga bumutos.
waray sira pagkikilingan ngan pag-uubhupan nga kandidato nga ni gin-reassign sa iba nga lugar ang pulis kung ira na ibaruan nga may kaorupdan nga kandidato ang pulis san iya presenting assignment. Plastado na sugad di umingan ngan mga chief of police ang kandaman san piarabot nga eleksyon san pakigburobligay san Philippine Army, particularmente sa nasasakupan san 8th Officer Brigade kundi ni plastar dida sa meeting kaupod san COMELEC ang mga lugar nga tututukan san kapulisan ngan kundi nga parte matutok naman ang militar. Sa 477 nga voting centers sa buos nga probinsya, 231 ang sakop sa PNP o kapulisan ngan 246 naman ang sa Army o Armed Forces of the Philippines. Saya na nakasugad si Umingan nga generally peaceful ang probinsya ngan siya naglalaom maini mamimintinar tugtog matapos ang piniliay. Naging resource person sa kapihan sa PIA ang namumuno sa PNP, Colonel Sonny Umingan, Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, ang Chief San Picado, Police Lieutenant Arnoldo Gomba, Junior Chief San PPPO, kaupod ang mga Chief of Police sa Catarman, Lope de Vega, Bubon, San Jose, Rosario, Lavizares, San Roque, Selvino Lubos, Las Navas, Lawang, ng representante San Pambuhan ng Katubig Municipal Police Stations. Kabulig naman sa kapihan ang mga miyembro sa private media nga mao ang mga kasugbong sa PIA pagpasamwak ng pagpalarab sa mga eksakto nga impormasyon nga natikang sa mga otoridad. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa dugang panato nga balita mga higala seguridad sa mga tourist spots sa Pacific o Panaon area sa Southern Leyte, gisiguro sa 2nd Southern Leyte Provincial Mobile Force Company. Ang detalye ninihatod ni Miss Ria Mikate. Radyo Pilipinas. Report. Gisiguro sumasakop sa 2nd Southern Leyte Police Mobile Force Company kung 2nd SLPMFC ang seguridad sa mga tourist spots sa Pacific ug Panaon area sa Southern Leyte. Kininunod sa pagsugod sa summer season ug sunod-sunod nga holiday din gilauman ang pagdagsa sa mga turista. Sa basiw na impormasyon nga nakuha sa Radyo Pilipinas sa nasong istasyon lakip sa gimonitor ang mainit hot spring nga nahimutang sa barangay Mainit sa Nahawan, Southern Leyte o mga beach resorts sa lungsod sa Liloan. Naobserbahan sa kapulisan ang kadaghan sa mga lumulupyo sa lungsod o sa mga dayo nga nibisita o mubisita sa mga tourist spot tungod sa tinaw o bugnaw nga tubig o relaxing view. Sa bahin sa pulisya, gisiguro nila ang seguridad sa lugar pinagi sa pag-deploy o pulis alang sa hapsay ug malinaw nga pagbisita sa dapit o garuno sa makahatag o asesan sa mga bisita. Balita gikan sa Pacific ug Panaon area sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagang salamat sa report, Miss Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas! Samtang dugang nga balita tikang didiha Eastern Samar magturot do habung tuan San Policarpo arestado habay basta operation han mga otoridad. Usa nga magturot do nga ginko konsiderar nga high value individual daraton pagiging empleyado han gobyerno an naaresto habay basta operation nga ginlunsad ang mga otoridad ha barangay Natividad buong tuan San Policarpo Eastern Samar mga pasado alas 9 han aga kasangkelup April 7, 2025. Ang suspitsado amin gingaranan lang alias Ray, 32 anyos, teacher, inasawan ngan residente ton Barangay 3, hanasabi nga bungto. Napalit ngan narikupo tikang han suspitsado hadton mga operatiba hadton Eastern Samar Police Drug Enforcement Unit, San Policarpo MPS, Philippine Drug Enforcement Agency Eastern Samar ngan operatives han 801st Mobile Company han Regional Mobile Force Battalion han PNP an masunod. Tulo ka sachet hin heat cell transparent plastic sachet hin gintatahapan nga shabu nga nagpositibo hin methamphetamine. Upod gihapon in 500 peso bill, unong kapidasin budol money nga nakantidad in 4,500 pesos, ngan siyam nga mga ID upod na in cash nga na
balorhin 1,520 pesos. An shabu amo in timbang hin 1.03 grams ngan nabalor naman hin 7,000 pesos. An nakumpiskar nga kontrabando amo in ginapanmarkahan ngan ginimbentaryo ha presensya hin mga testigo ngan kataliwan in gintubian ha forensic unit han PNP para in eksaminasyon samtang adton suspitsado amo in gindera ha San Policarpo MPS. Ngan kakulup nga adlaw an nasabi nga suspect amo in ginkasuhan na pinaagi hin inquest proceeding pagtalapas han Section 5 and 11 and Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 an kaso nga iginsalawad ha iya ha Provincial Prosecutor's Office didi ha syudad han Borongan. Hapag kaya na ato nasabi nga suspect amo nagpapabilin ha kustodiyahan San Policarpo Municipal Police Station matapos mag-request in preliminary investigation. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas! Suspendido nga GM Joey Talon nga duha nga opisyalis sa Mercury 2 gintanggal sa National Electrification Administration niya tulo pa pinahan sin suspensyon. Gintanggal na sa National Electrification Administration o niya pagin General Manager sa Samelco 2 si Mr. Joey Talon kaupod ng dua pa nga mga opisyalis sa kooperatiba. Sa resolusyon nga iginpalusad sa naiya gintanggal man ta sira Hana Abonales ngan Indira Palumo. Nakita sa gindumarang investigasyon sa niya nga guilty sa grave misconduct ngan gross negligence in the performance of their duties ang tulo ng mga opisyalis sa Samelco 2. Tungod sinin sumula sa niya nga ginpalusaran na nasabing nga tulong opisyalis sa pinakataas nga penalidad nga removal from office nga may dangaupod nga administrative penalties nga pagtanggal sa nirakatungod nga mga dalagang komo-direktor, pagtanggal sa retirement benefits nga incentives sugad man ang diri pangatrabaho sa miskandiin nga kooperatiba sa kuryente. Suspendido naman sin usa ka bulan ang ginpalusad sa niya sa tulo pa nga mga department managers sa nasabi nga kooperatiba. Sumala sa National Electrification Administration nga simple misconduct ang nakita nira nga partisipasyon o sayop nira Mr. Dixon Bernales, Ricky Langi, ngan Himel Longara Jr. kundiin si ring sa niya nga diri nira ginkukusyon ang pagauram pagloan nira sin kwarta sa usa nga bangko. Kundi tungod sa nira posisyon si ring sa niya nga kunta mas ginunaan ay nira nga mga tagamtam sa pribilehiyo ang mga ordinaryo nga mga empleyado sa niya. Adton mga rasones kung ganano gintanggal ang nasabi nga mga personnel, ini mao upat nga mga rason: mishandling of cash resulting in misappropriation of funds o diri otorisado, diri dokumentado nga paggamit sa electrification EC funds, illegal nga paggamit sa waray igdeposito nga power bill collection nga cover up, ikatulo, illegal establishment nga improper implementation of the RCBC PNB loan fund nga misstatement of financial position. 7 minutos antes ita mag-alas 9. Good morning, Eastern Visayas! Video rise sa social housing nga may upat ka andana titindugon sa Katarman. Pabahay ng programa sa ilalim sa pambansang pabahay para sa Pilipino program sa Department of Human Settlements and Urban Development. Adaan na sa stage sa negosasyon ang katumanan nga pabahay program sa ilalim sa pambansang pabahay para sa Pilipino program
sa Department of Human Settlements and Urban Development kundi niyaon na inisyal nga napili nga lokasyon nga titindugan sa Bungto sa Katarman. Ini nahibaruan tikang sa Municipal Information Office sa Katarman, didasan paghampang sa Municipal Administrator ng OIC Managers and Social Housing Finance Corporation kundi gin-koordinar ang ginbuhat nga vicinity mapping. Ang gintutunguyo sa social housing mauin pakagtindog sin upat ka andana nga istruktura kundi ang kada andana mayaon 24 nga standard housing unit nga masukol 27 metro kwadrado kada sayo. Nga nini mahimumutang sa Barangay Washington sakop sa 3 ka hektaryas nga lote. Ang kahaluag sa tuna kaya tindugan sin 15 nga building nga may total nga 1,440 housing units. Ini nga programa para sa mga miyembro o empleyado sa gobyerno o sa pribado nga kumpanya at tuntikang sa informal nga sektor nga waray lugar nga balay. Kinahanglan la miyembro sa pag-ibig ang makakakuha sa unit nga babayaran sulod sin 30 anyos pinaagi sa rent-to-own nga sistema. Mabulig ang munisipyo sa Katarman sa paglaksi sa pagproseso sa mga kinahanglan nga dokumento agud matuman na ini nga 4PH program dinhi sa Bungto sa Katarman. Back to you, Sir Aljon. Good morning, Eastern Visayas! Sa dugang panato nga kalambuan, women's group sa lungsod sa Tomas Opos padayon sa kalambuan sa Poultry Enterprise. Para sa kompletong detalye, ang report ni Ruel Bugnos. Radyo Pilipinas, report. Ang Maricares, hinapo Women's Association sa lungsod sa Tomas Opos sa Leyte, nagtuman sa ngalan nini pinagi sa paglangkob nini sa mga hiyas nga nakatampo sa kinatibukang kalampusan sa ilang negosyo sa manok. Sumala pa sa Department of Agriculture Eastern Visayas, ang maong grupo gilangkuban sa 20 ka mga maluluyon, responsable og maayo nga mga panag-ingnan nga kababayenan, 15 nga mga housewives, inahan og kugihan nga mga babaeng mag-uuma sa susamang higayon. Luyo sa kalampusan nining gihatagan og gahom nga mga kababayenan mao si Mirna Espiritu nga maong presidente sa Maricares hinapo Women's Association. Gihimo ni Mirna ang livelihood project nga ilang nadawat gikan sa Special Area for Agriculture Development Kunsaan Program ngadto sa usa ka mauswagong negosyo nga nakabenepisyo sa tibok komunidad. Ubos sa iyang pagpangulo ang fiscal 2023 egg production nga proyekto gikan sa Saad. Wala lang mitubo kundi milambo pa. Kini nga grupo sa mga kababayenan nakahimo kinatibok ang savings nga naa sa kapin sa 300,000 pesos gikan sa pagbaligya og mga itlog o pagpamalit og dugang nga mga 504 ka mga ready to lay nga mga manok alang sa pagapalapad. Karon ubos sa nga paggiya ang asosasyon sa mga mag-uuma nagproduce na og ana sa 600 ka mga itlog sa manok matag adlaw nga nahimong dakong tig-supply sa mga lokal nga tindahan ug merkado sa lungsod sa Tomas Opos. Balita gikan sa lungsod sa Tomas Opos ug Department of Agriculture Regional Field Office 8 para sa Bagong Pilipinas. Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Sir Ruel Bugnos. Good morning, Eastern Visayas! Nga bueno Aljon, Gian and Eileen darahiton time constraint dinhi nala kami temporaryo nga nalisensya ha partisipasyon hiton Radyo Pilipinas sa Borongan hataramdan. Good morning Eastern Visayas para yun ang adlaw Miyerkules Abril 9, 2025. So hangaran hito na amon station manager Ate Rusta Rivera Abunda, admin officer Kuya Rizal Boboy Rubin, amon chief tech Joy Policarpio nga nako naging kaupod didi ha master control engineer RV Dios nga thank you gihapon ang aton news contributors Ati Pen Pomida, Engineer Soca Beria, Dayan Camplon, ini Daisy Laloso Bilizar. Nasa ring damo nga salamat nga na maupay nga aga haaton nga tanan. Good morning, Eastern Visayas! Mga batanon, gin-agat diri magpadara sa online recruitment sa NPA sa social media. Ginpapaikmat yan na sa Persa Armada sa Pilipinas ang publiko nga bantayan ang aktibo nga recruitment sa New People's Army binagi sa online platforms ng social media. Sumanakan AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sarces Trinidad, iging kabaraga sini nga utro
nga ginbuhi sa mga komunista ang mga daan na sini nga video sa social media agud gamiton nga recruitment material. Dugang pa ni Trinidad nga ginpapagamit yana sa mga MPA sa mga social media platforms, online games nga messaging apps nga iba pa nga mga digital spaces agud i-manipulate ang publiko. Pagkatag sindoon ni Trinidad nga illegal ang mga sugad sini nga boraton nga sugad paniya nga klaro ini nga hulga sa aton kamurayawan sa nasod. May tungod sini gin-inganyan ni Trinidad ang mga kabatunonan nga permi kilatison ang mga nababasa nga nakikita online na udiri madara siton mag-upay nga pamulong sa mga terorista nga grupo. Didinala tubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog sa Good Morning Eastern Visayas sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol. BOS Louis J. Halalon nga Engineer Francis Marnie Balbes ngan sa ngaran sa namon mga regular contributors. Ini iyo tagnotisya Gina Vilon nagbabasalamat sa inyong pamati. Good morning Eastern Visayas. Good morning Eastern Visayas. Ako na panamilit sa ngaran ni PIA Regional Head Rian Arento, ini sa Eileen Alazon Diaz and Philippine Information Agency Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ate Daisy Bilizar, Sir Gina Vilon, and Ma'am Eileen Diaz sa paguban para sa Miyerkules nga dison nining ato nga programang Good Morning Eastern Visayas. And of course, sa ato nga mga suking tigpaminaw sa radyo or sa Facebook man, daghang salamat sa inyo nga paguban nining ato nga edisyon. Gikan diri sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, ingon man sa ato nga kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Jun Integra. Kini gihapon ang inyong alagad sa kahanginan na Alzon Malot sa Macau sa pa. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.